Dear RATV Inspiring Stories. Ako po si Joshua Reyes, 25 taong gulang ngayon. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang hiya sa mundo. At ang dahilan, ang tatay ko ay basurero. Sa umpisa iniisip ko noon na ang trabaho niya ay kahihiyan. Bata pa lang ako, nakikita ko ang ibang bata kasama ang kanilang magulang. Guwapo, maayos, at may maayos na damit. Ang tatay ko, pawis na pawis, putik sa sapatos, may amoy ng basura sa damit, at palaging may ngiti sa mukha. Umaga, maliit na bahay namin sa kanto ay puno ng liwanag mula sa sikat ng araw na sumisilip sa bintana. Si tatay ay abala sa paglilinis ng lumang pinggan at sa paghahanda ng almusal, itlog at kanin. Joshua, kainin mo na ang itlog mo bago ka pumasok sa school. Hindi ko siya pinansin. Sa isip ko, bakit ganito siya? Bakit di siya tulad ng tatay ng iba? Habang kumakain, tinitingnan ko siya ng palihim. Ang mga kamay niya ay may sugat, may putik at pawis. Minsan naiisip ko, bakit ganito siya? Bakit hindi ko po pwedeng magkaroon ng tatay na maayos ang trabaho? Tuwing susunduin niya ako sa school, lagi akong nagsasabi, "Tay, dito ka na lang sa kanto. Baka may makakita sa'yo." Ngunit tahimik siyang nagmamasid. Parang naiintindihan niya kahit hindi ko sinasabi. Minsan may kaklase akong nakakita sa kanya at nagtawanan. "Joshua, tatay mo ba yan? Basurero pala." Napahiya ako. Yumuko ako, tahimik, at pumasok sa classroom. Hindi ko siya pinagtanggol. Tahimik lang ako sa buong araw. Iniisip kung paano ako huharap sa mundo na may tatay na basurero. Sa school, naramdaman ko ang kakulangan ng suporta sa ibang magulang. Ang mga kaibigan ko ay may magulang na naghihintay sa kanila at sa labas. Nakangiti at naglalakad sa kanila sa loob ng campus. Ako? Nakikita ko ang tatay ko sa kanto, nagbubuhat ng mga bag ng basura, umiwas sa ibang tao. Ang pakiramdam ay halo-halo. Hiya, galit, pasensya at lungkot. Pag-uwi, nakita ko siyang nagdarasal sa kusina. Mahina ang boses, akala niya tulog ako. "Lord, kahit ako na lang ang mapagod, huwag lang ang anak ko." Na-realize ko, habang iniwasan ko siya sa araw, ipinaglalaban niya ako gabi-gabi. Isang hapon, nakita ko siya habang nagtatrabaho sa init ng araw. Pawis sa noo, sugat sa kamay, putik sa sapatos. Ngumiti siya sa akin habang nagbubuhat ng mabigat na sako. "Anak, lahat ng ito para sa'yo." Ang naiisip ko sa kanya. "Joshua, tingnan mo si tatay mo," sabi ng nanay. Kahit pagod, ginagawa niya lahat para sa atin. Ngumiti ako, ngunit may hiya pa rin sa puso. Bakit ba ganito? Bakit hindi ko siya maipagmalaki noon? Punong-puno ang gym. Tinawag ang pangalan ko bilang with honors. Ang tatay ko, nasa likod lang, tahimik. Ngunit nang makita ko ang kanyang suot na uniforme at maruming kamay, bumigay ang puso ko. Yumakap ako sa kanya sa harap ng lahat. "Tay, patawad. Hindi kita dapat ikinahiya. Dapat pala ipinagmamalaki kita." Na-realize ko, bawat pawis at putik sa katawan niya ay ginawa para sa akin. Unang beses kong naintindihan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal. Bago matulog, iniisip ko, 10 taon mula ngayon, sana makita ko rin ang tunay niyang halaga. 10 taon ang lumipas mula nung graduation. Ako na ngayon si Joshua Reyes. May pamilya at anak na maliit, 3 taong gulang. Ngunit ang tatay ko, basurero pa rin. Minsan habang naglalakad kami ng anak ko papuntang paaralan, nakita ko ang tatay ko sa kanto.
Suot pa rin ang kanyang lumang uniforme, sapatos na puti na sa dumi, at kamay na puno ng sugat at bakas ng pawis. Papa, sino po yan? Siya ang lolo mo, at siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Tumango siya tahimik, pero alam ko sa kanyang mga mata ang pagmamalaki. Pag-uwi namin, nagluto siya ng simpleng hapunan, kanin at pritong itlog. Tahimik kaming kumain. Ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Anak, masaya ako kasi naging mabuti kang tao. Sabi niya habang tinitingnan ang aking mata. Umiiyak ako, hindi dahil sa papuri, kundi dahil na-realize ko kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Naalala ko ang mga araw na bata pa ako. Ang pawis sa noo niya habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng basura. Ang putik sa sapatos niya na kahit ako'y nahihiya noon, wala siyang reklamo. Ngumiti lang siya at sinasabi sa puso niya, Anak, lahat ng ito para sa'yo. Sa aming barangay, kilala ang tatay ko sa pagiging mabait sa lahat. Nagbibigay siya ng libreng payo sa mga kapitbahay, tumutulong sa mga bata, at kahit sa mga aso at pusa, may malasakit. Kahit pagod sa trabaho, palaging may ngiti. Isang araw nakakita ako ng kapitbahay na lumalapit sa kanya. Salamat sa lahat ng tulong mo, Mang Jose, sabi nila. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ngiti na hindi ko nakikita noon, habang ako'y nahihiya sa kanya. Noon, iniwasan ko siya dahil nahihiya ako. Ngayon, naiintindihan ko na. Siya ang pinakamarangal na tao sa buhay ko. Narealize ko na ang hiya ko noon ay walang basehan. Ang tatay ko, kahit basurero sa mata ng mundo, ay bayani sa puso ko. Pagkatapos kumain, nag-usap kami tungkol sa hinaharap. Anak, alam mo ba, kahit lumalaki ka at magkakaroon ng pamilya, lagi mong tatandaan ang pinanggalingan mo? Opo, tay, sagot ko. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang tunay na koneksyon namin. Hindi hiya, hindi pangungutya, kundi pagmamahal. Habang natutulog ang anak ko sa tabi ko, iniisip ko, kung noon ay hindi ko nakita ang totoong halaga ng tatay ko, ngayon ay hindi ko nahahayaan mawala sa akin ang bawat pagkakataon na maipakita sa kanya ang pagmamahal ko. 10 taon na ang lumipas mula nung graduation. Ako si Joshua Reyes, may sariling pamilya, ngunit ang alaala ng tatay ko ay hindi nawawala. Sa bawat araw naiisip ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Mga bagay na noon ay iniwasan ko dahil sa hiya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa kalye, nakita ko ang tatay ko. Abala siya sa pag-ikot sa mga kalsada, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng basura. Pawis sa noo, sugat sa kamay at putik sa sapatos. Ngunit nang makita niya ako, ngumiti siya at bumigay ang puso ko sa emosyon. Naalala ko noon, bata pa ako, kung paano ko siya iniwasan. Ngayon naiintindihan ko ang kanyang sakripisyo. Hindi para sa sarili niya kundi para sa akin. Pag-uwi namin ng anak ko, umupo kami sa sala. Tay, kamusta po kayo? Tanong ng anak ko. Tumitig sa tatay ko. Mabuti, apo. Nakakatuwa makita ang pamilya mo, sagot niya. Naalala ko ang bawat hapunan na ako'y tahimik habang siya'y naglilingkod sa amin. Naalala ko rin ang bawat gabing pinuyatan niya, pawis at pagod ang katawan, ngunit may ngiti pa rin sa mukha. Si tatay ay kilala sa aming barangay bilang mabait at matulungin. Minsan may batang nahulog sa kalsada at nasugatan. Si tatay, kahit pagod sa trabaho, agad na tumakbo at inalay ang kanyang tulong. Anak, tignan mo ito, sabi niya sa akin pagkatapos.
Ang tunay na sukatan ng tao ay hindi sa trabaho, kundi sa puso niya. Doon ko naisip. Noon, iniwasan ko siya sa hiya. Ngayon, naintindihan ko na. Siya ang bayani ko. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ko ang mga nagdaang taon. Ang init ng araw, pawis sa noo niya, putik sa sapatos niya. Ang mga pagkakataong nagising siya ng maaga para magtrabaho kahit pagod sa gabing pag-aalaga sa amin. Ang bawat ngiti niya, kahit pagod, kahit napahiya ako noon. Noon, iniiwasan ko siya. Ngayon, naiintindihan ko na. Siya ang pinakamalaking inspirasyon sa buhay ko. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami ng anak ko sa likod ng bahay. Anak, sana matutunan mo ang aral ng lolo mo, sabi ko. Anong aral po, Papa? Tanong ng anak ko. Na kahit mahirap ang buhay at kahit simple lang ang trabaho, ang pagmamahal at sakripisyo ay higit pa sa lahat ng kayamanan. Napangiti siya at iyon ang unang pagkakataon na ramdam ko. Sa kabila ng lahat, na ipapasa ko ang aral ng tatay ko sa susunod na henerasyon. Habang nakaupo ako sa tabi ng kama ng anak ko, iniisip ko. Noon ang pawis at putik ng tatay ko ay aking ikinahiya. Ngayon iyon ang inspirasyon ko. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang bawat aral na iniwan niya. Isang umaga, isang tawag ang nagbago ng lahat. Tumawag ang kapitbahay namin. Joshua, ang tatay niyo isinugod sa ospital. Kailangan niyo agad siyang puntahan sa ospital. Agad kaming nag-ayos at pumunta agad sa ospital. Habang naglalakad sa kalsada, iniisip ko, paano kung mawala siya ngayon? Paano kung hindi ko na maipakita ang pagmamahal ko sa kanya? Pagdating namin, nakita ko siya payat, maputla, nanginginig sa kama. Nanginginig ang mga kamay. Bawat kilos niya ay mabagal. Bawat hininga ay mabigat. Nakaupo siya sa kama. Hawak ang kumot. Anak, pasensya na ha. Hindi na ata ako makakapagtrabaho bukas. Sabi niya mahina ngunit matatag. Hindi ko alam kung uunahin ko ba ang iyak o yakapin siya. Pinili kong hawakan ang kamay niya. Parang tumigil ang mundo. Tay, wag po muna kayong alis. Kailangan ko pa kayo. Sabi ko, halos pabulong. Ngumiti siya, mahina ngunit puno ng pagmamahal. Anak, handa na ako. Basta alam ko na mabuti kang tao. Habang nakatingin sa kanya, naalala ko ang lahat ng taon. Ang pawis sa noo niya habang nagbubuhat ng mabigat na sako ng basura. Ang putik sa sapatos niya at ang tuwing siya'y napahiya sa akin noon. Ang mga gabing siya'y tulog sa sahig pagkatapos magtrabaho upang matiyak na may makakain kami. Lahat iyon ay lumutang sa aking isip. At ngayon, naiintindihan ko ang lalim ng kanyang sakripisyo. Habang nagbabantay kami sa ospital, may pumunta sa amin na kapitbahay. Joshua, ang tatay mo ay palaging tumutulong sa lahat. Alam niyo ba yon? Napangiti ako at napaiyak. Sa kabila ng kahirapan at pagod, siya ay bayani sa puso ng aming komunidad. Noon, iniwasan ko siya dahil nahihiya ako. Ngayon, naiintindihan ko na. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko hahayaan na mawala ang bawat sandali kasama siya. Pagkatapos ng hapunan sa ospital, nag-usap kami ng tatay ko. Anak, gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. Kahit hindi mo ako pinagmamalaki noon, alam ko na unti-unti mo nang naiintindihan. Sabi niya. Umiiyak ako, hawak ang kanyang kamay. Tay, patawad po. Sana noon lang na ipakita ko ang pagmamahal ko sa inyo. Ngumiti siya. Mga mata ay may kislap ng pagmamahal at pagpapatawad. Anak, ngayon pa lang ay sapat na. Basta alam ko na mabuti kang tao. Sa gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng kama niya,
iniisip ko. Kung ako'y naghintay pa, baka mawalan ako ng pagkakataon. Ang bawat sandali ngayon ay mahalaga. Sa malungkot na sandali, binawi na sa amin ang aming tatay. Labis ang aming pagdadalamhati. Pagkatapos ng burol ng tatay ko, ramdam ko ang kakulangan sa buhay ko. Ang bahay namin ay tahimik. Ang paligid ay puno ng alaala. At sa bawat sulok, naaalala ko ang bawat ngiti, bawat pawis, bawat sakripisyo niya para sa akin at sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lungkot, may isang bagay siyang iniwan sa akin. Isang aral at pamana na higit pa sa material na bagay. Habang naglilinis ako ng lumang gamit niya, natagpuan ko ang isang lumang sobre na may pangalan ko. Pinunasan ko ang alikabok bago binuksan. Sa loob, may sulat at kaunting pera. Hawak ko ang sulat, nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa. Anak, pasensya na kung basura lang ang naging trabaho ko. Pero sana nakita mo na malinis ang hangarin ko para sa'yo. Huwag mong ikahiya ang pinanggalingan mo. Dahil doon ka huhugot ng lakas. Umiiyak ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bawat salita niya ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Naalala ko ang bawat umaga na siya'y nagigising bago pa ako bumangon. Ang pawis sa noo niya habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng basura. Ang putik sa sapatos niya habang naglalakad sa kalsada at ang init ng araw na hindi niya ininda para lang may makakain kami. Noon, iniwasan ko siya dahil sa hiya. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang bawat pawis at putik ay ginawa niya para sa akin. Lumapit sa akin ang kapitbahay habang naglilinis ako ng gamit niya. Joshua, alam mo ba na napakarami niyang natulungan sa barangay? Kahit pagod siya sa trabaho, hindi niya iniwan ang mga nangangailangan. Napangiti ako sa mga alaala ng kanyang kabutihan. Doon ko naisip, hindi siya basura, siya ang bayani. Habang hawak ko ang sobre, naisip ko. Noon iniwasan ko siya sa hiya at iniisip na maliit ang halaga niya. Ngayon naiintindihan ko na. Ang pinakamahalagang pamana ng tatay ko ay hindi pera o bagay, kundi ang aral at pagmamahal na iniwan niya. Pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa balkonahe ng bahay namin, hawak ang sulat. Tumingin ako sa buwan at bituin at sa katahimikan ng gabi, nagdasal ako. Salamat, Tay. Salamat sa lahat. Hindi ko hahayaan na masayang ang pamana mo. Pangako, ipapasa ko rin ito sa anak ko at sa susunod pang henerasyon. Sa gabing iyon, ramdam ko ang kapayapaan. Alam ko na sa kabila ng pagkawala niya, nananatili ang kanyang pagmamahal at aral sa puso ko. Ang pamana niya ay hindi lang pera o sulat, kundi ang lakbay ng pagmamahal at sakripisyo na naghubog sa akin bilang tao. Ngayon, tuwing umaga, dinadaanan ko ang rutang dinadaanan ng mga basurero. Nakikita ko ang kanilang uniforme, pawis sa noo, putik sa sapatos, at maruming kamay. Naalala ko ang tatay ko at ramdam ko ang bawat hakbang na ginawa niya para sa amin noon. Hindi ko na iniwasan ang mga alaala ng kahihiyan. Sa halip, ang bawat putik sa sapatos ng tatay ko ay naging simbolo ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Habang naglalakad ako sa kalye, nakita ko ang isang batang lalaki na nagmamasid sa isang basurero na nagbubuhat ng mabigat na sako. Parang nakita ko ang sarili ko noon, nahihiya at natatakot na mapansin. Lumapit ako sa bata at sinabi, "Huwag kang mahiya. Ang bawat pawis at putik ay isang aral. Tingnan mo siya, nagtatrabaho para sa pamilya niya at may pagmamahal sa bawat ginagawa." Ngumiti siya at iyon ang unang pagkakataon na ramdam ko
ang aral ng tatay ko ay patuloy na buhay sa iba. Sa bahay, tinuturo ko sa anak ko ang kahalagahan ng bawat bagay sa buhay. Anak, tingnan mo ang mga simpleng bagay. Kahit mahirap, kahit mabaho o marumi, ang pawis at putik ay simbolo ng pagsusumikap at pagmamahal. Habang tinuturuan ko siya, naaalala ko ang lahat ng taon na ako'y hiya sa tatay ko. Ngayon naiintindihan ko, ang kahihiyan noon ay walang basehan. Ang katotohanan ay ang tatay ko ay bayani sa sariling paraan. Isang araw, nakipag-usap ako sa mga kapitbahay tungkol sa tatay ko. Alam niyo po, ang tatay ko ay nagturo sa akin ng maraming bagay sa buhay. Kahit simpleng trabaho, may dangal at pagmamahal. Nakangiti ang kapitbahay. Talaga? Ramdam namin yun kahit noon pa. Siya ang tao na maaasahan sa komunidad. Doon ko naisip. Hindi lang ako ang natututo sa sakripisyo niya. Ang buong komunidad ay nai-inspire sa kanya. Habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, iniisip ko ang tatay ko. Ang init ng araw, pawis sa noo, putik sa sapatos, at sugat sa kamay. Ang tuwing naglalakad pa uwi mula sa trabaho, dala ang mabigat na sako ng basura. Ang gabing tulog sa sahig pagkatapos ng mahabang araw, para lang may makakain kami. Noon, iniiwasan ko siya dahil sa hiya. Ngayon naiintindihan ko na, ang pawis at putik niya ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo, at dangal. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo ako sa balkonahe. Hawak ang kamay ng anak ko habang nakatingin sa buwan. Anak, sana matutunan mo ang aral ng lolo mo. Kahit simple o mahirap ang trabaho, ang pagmamahal at sakripisyo ay higit sa lahat ng kayamanan. Ramdam ko sa bawat hininga ng hangin, ang aral ng tatay ko ay buhay sa akin at sa anak ko. Ang bawat pawis at putik ay hindi kahihiyan. Ito ang kanyang legacy. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na pamana ng tatay ko ay hindi pera o material na bagay. Ito ay ang aral ng sakripisyo, pagmamahal, at dangal. Sa bawat hakbang ng buhay ko, kasama ko ang aral niya. Isang gabay para sa aking anak, sa komunidad, at sa sarili ko. Habang nagluluksa kami, iniisip ko, kung noon ay hindi ko nakita ang totoong halaga ng tatay ko, ngayon ay hindi ko nahahayaan mawala ang bawat aral at pagmamahal na iniwan niya. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang lumang uniforme at sapatos, pawis at putik na tanda ng kanyang sakripisyo. Ngumiti ako sa alaala niya at nagpasalamat. Salamat, Tay. Ang pamana mo ay hindi material, kundi aral at pagmamahal na dadalhin ko habang buhay. Ngayon tinuturo ko sa anak ko ang aral ng lolo niya. Hindi sukatan ng tao sa trabaho, kundi sa sakripisyong handa mong ibigay. Tuwing nakikita ko ang mga basurero sa kanto, naaalala ko ang tatay ko. Siya ang bayani ko. Tahimik lang siya, pero buong buhay niya tayong ipinaglaban. At alam ko ang legacy niya ay mananatili sa akin, sa anak ko, at sa buong komunidad. Sana ang kwento namin ay magsilbing inspirasyon sa lahat. Mahalagang ipakita ang pagmamahal sa magulang habang nandyan pa sila. Huwag hintayin ang puntod bago magpasalamat. Ang taong noon ay ikinahihiya mo. Maaaring siya ang ipagmamapuri mo habang buhay. Ang bawat pawis, putik at sakripisyo ay hindi nasayang. Ang bawat aral at pagmamahal ay mananatili sa puso ng bawat nakakaalam ng kwento namin. Lubos na gumagalang, Joshua Reyes.